kay Ma'am Mary Jean Damandamam. So yung comment naman niya is may vlogger na gym owner. So suggestion ng gym owner, maganda daw na sa highway yung gym. Tapos malaki yung gym. Okay. Tayo is nagsimula tayo sa garage gym. Sa maliit na garahe lang na ang sukat is 30 square meters. Actually, 5 taon po tayo nandoon sa klase ng negosyo na yon. So sa 5 years na nag-operate ako doon, ito naman yung ma-share ko sa inyo. So I hope valid naman yung experience ko. Ganda araw po, ako po si CRP, na Jim D po. So yung content natin for today is sasagutin natin yung dalawa sa mga followers natin na nagtanong. So nag-comment sila sa YouTube natin. So shoutout kay Sir Louis Manlapig at saka kay Ma'am Mary Jean Daman. Yung kay Sir Louis kasi Manlapig, ang comment niya is kagaya na makikita nyo sa screen. So nalimutan ko ba daw na maglagay ng expenses kagaya nung pasweldo sa mga kuryente pag doon sa bahay maglalagay ng gym. Kasi sabi ko, yung pinakamaliit na computation natin na na pwedeng kitain ng isang gym owner sa bahay niya is 500 pesos per day. Yun yung pinakamaliit base do sa package A na package namin. So sabi niya, baka maliit yung ginawa kong computation kasi kung 500 pesos per day, saan pa kukunin yung pangsweldo, saan pa kukunin yung pangkuryente, etc. So, sasagutin natin yon. Kay Ma'am Mary Jean naman, Damandamam, sabi niya naman, may isa siguro siyang vlog or YouTube na sinusundam na may isang gym owner daw na na nagsabi na parang pangit sa residential. Mas okay daw pagka doon sa sentro or doon sa main highway yung gym. Tapos maganda daw maluwag. So yun yung sasagutin natin for today. So ngayon, unahin natin kay Sir Louis. So Sir Louis, yung binigay ko po na computation nung last video is una based sa package A na pinakamaliit namin na package na kasya sa 30 square meters. At saka isang package D, yung sinasuggest ko kay Sir Nicky, yon. So, yung kay Sir Nicky kasi mas malaking area, 100 square meters. So, doon sa package A, na 30 square meters, nakabase po talaga to, kagaya na sabi ko, nakabase to doon sa experience ko din, na nakapagpatakbo ako ng sarili kong gym, business, sa bahay ko, ng 30 square meters lang yung area. So, para mas maliwanagan po kayo, ang concept kasi, pag sa bahay ka nagtayo ng gym mo, na 30 square meters ang gym mo, nandun ka sa bahay. Actually, may nag-comment pa nga doon sa isang video ko, sabi ko kasi, pagka meron kang gym sa bahay mo, pahiga-higa ka na lang. So ito yung hindi ko nasagot yon. So ito yung sagot ko rin kung bakit pahiga-higa ka na lang pagka nandoon sa... Kasi, ang concept kasi na itong home gym, doon ka sa bahay, sa garahe, katalsakan sa garahe, nandun ka na nakatira. So, wala itong pinagkaiba sa, may tindahan ka, may sari-sari store ka. Diba? Pag may sari-sari store ka, usually sa bahay mo nilalagay yan. Bihira naman siguro yung sari-sari store na nakatira ka dito tapos umuupa ka ng ibang lugar para magtayo ng sari-sari store. So kung saan ka nakatira na doon yung sari-sari store, kung saan ka nakatira na doon yung gym. So ganoon din, kung gaya nung sa sari-sari store, bihirang-bihira naman yung sari-sari store na kumukuha ng tagabantay na babayaran niya sa sari-sari store kasi siya mismo yung nagbabantay. Kasi doon na siya nakatira. So ganoon din yung sa sinasabi ko na 30 square meter na package A na nasa bahay mo, ikaw din yung magbabantay noon. Actually, ang comparison ko sa dalawa, kaya sabi ko pwede kang pahiga-higa. Kasi, unlike dito sa sari-sari store, hindi ka pwedeng pahiga-higa dito kasi halos minuto may nagbumibili. So, kailangan mong i-attend yon. Unlike sa gym, actually sa gym, malakas ang gym between 7 o'clock hanggang 10 o'clock.
Tapos, hihina yan from 10 o'clock to 4 o'clock. 4 o'clock to 8 o'clock, lalakas na naman. So, yung in-between na yun, kukunti na lang. Yung between 10 o'clock to 4 o'clock, kukunti na lang yung ano nun eh. Yung nagji-gym nun. O granting nandun ka sa pinaka malalakas na oras, 7 to 10, 4 to 8, kunyari, pwede ka pa rin pahiga-higa. Bakit? Kasi, kagaya ko, yung gym namin nasa garahe namin. Tapos, pagpasok mo ng gate ng bahay namin, may sofa, nakatungtok kami, nakatapat yung sofa namin sa doon sa garage gym namin. So, alam na alam ko pag may pumapasok. So, yun yung sinasabi ko na medyo pahiga-higa ka. Kasi, na-misinterpret ako nung ibang mga nanonood. So, parang ang dating sa kanila, hindi ko na binabantayan. Pero, kung umuupa ka naman sa labas, pwede ko pa rin sabihin sa inyo, pahiga-higa pa rin yung pagpapatakbo ng gym business. Bakit? Kasi katulad ko, meron ako Gym Republic sa Cavite City, may Gym Republic ako sa Tarlac, tapos may dalawa pa tayong bubuksan. Medyo malayo talaga, probinsya. Pero hindi ko yung binabantayan, literal na pahiga-higa ako. Literal na parang semi-passive. Bakit? Kasi may sistema kami kung papaano siya minomonitor nang hindi ka maloloko. So anyway, mabalik tayo doon sa garage gym. So ngayon, kung kumikita ka na 500 a day, okay, which is 15,000 a month yun, wala kang pinapasweldo doon kasi bahay mo yun eh. Actually, ang totoo niya, nasabi ko na sa video ko dati to, dito sa Cavite City, at that time, nag-aaral pa ako eh. Actually, nabanggit ko sa ibang videos ko, nakatapos ako ng law. So, habang nag-aaral ako ng law, panggabi ako noon eh. Sa umaga, nagbabantay ako. Pero pagdating sa gabi, wala na ako nagbabantay. Honest na lang yung pagbabayad doon. Kumbaga, nandun naman yung anak ko. Actually, may iwanan doon ng bayad. So, ang kagandahan kasi noon, kung doon ka na sa bahay mo, magtatayo ng gym na andun ka, nandun yung kasama mo sa bahay, pwede yung honest gym eh. Kasi, granting na, ano pinaka-worst na pwede mangyari sa honest gym? Yung hindi ka nabayaran. Diba? Kung hindi ka nabayaran, nalugi ka ba? Hindi. Kasi wala kang upa, wala kang tauhan, walang napudpud sa'yo, walang inventaryong na wala. So wala din. Pero yung ganyan kasing mga community gym, community gym kasi matatawag natin yan, bihira dyan yung hindi honest. Kasi most of mga kliyente mo doon lang din nakatira. So, very, very isolated siguro yung dishonest na hindi magbabayad ng gym. Kagaya na sabi ko, 10 na lang eh. Yun yung minimum na kinocompute natin. 10 na lang ba yun? Mahirapan pa ba natin bantayan yun? Maglagay ka lang na CCTV na yun. Hindi ka na mahirapan bantayan yun eh. So, again, wala tayong expense pagdating sa upa. Pagdating sa sarili natin bahay, wala tayong expense sa mga taong pasaswelduhin. Di ba? So, yung 500, linis pa rin. Ngayon, doon sa kuryente. Kasi nabanggit niya, wala rin niyang kuryente. Hindi mo sinama sa computation. Tama naman yon. Pero dahil bahay mo yun, unang-una, maliit lang naman yung konsumo. Residential yun eh. So, maliit lang yung konsumo ng kuryente mo. At ano ba yung kuryente mo sa gym? Sa araw kasi, kunyari, between 7 to 7. Kunyari, 7 to 7 ng gabi. 7 ng umaga, 7 ng gabi yung ano mo, yung gym mo, kunyari lang. So, 12 hours, ang pwedeng bukas doon, radyo lang. Radyo lang, wala na ibang kuryente. Pwedeng may electric fan, pero usually pag sa garahe, ano yan eh, open yan eh. So, most probably, radyo lang yung nakabukas sa'yo. At sa gabi, pagpalagay mo lang, between 6 o'clock, hanggang 8 o'clock pa, yung gym mo, doon mo lang bubuksan yung kuryente. Pag maliit kasi pag maliit yung area mo, hindi mo kailangan ng malalaking mga ilaw. So, sa 30 square meters, kung di ako nagkakamali, 2 fluorescent light lang. Fluorescent pa nga di pa uso LED nun eh. Kasi, mas tipid na ngayon yung LED. So, napakaliit lang yun. Siguro hindi ka gagastos na between 1,000 to 2,000 pesos sa kuryente nun. So, again, doon sa 500 per day, or 15,000 per month, siguro, ang hindi natin naisama sa computation doon is yung kuryente na mga 2,000 pesos. So, not bad pa rin. Kung meron kang 13,000 pesos na linis na
nakita. Okay? So, okay, yun yung package A. Kasi doon mo inilagay sa bahay mo. Ito, kasi yung package D na sinasuggest natin kay Sir Nicky, kunyari 100 square meters yung area niya, ang computation ko naman doon is hindi 500 pesos yung per day ko doon. Ang kinumpute natin is 1,500 pesos per day. Pero yun pa rin yung pinaka-minimum na bilang ng tao na pwedeng mag-gym sa'yo sa isang araw, ha? So, ngayon, ang sinasabi ko, yung package D, kayang magbuhat noon ng 20 to 25 katao sabay-sabay. Kumbaga, kung sabay-sabay sila, kasya yung 20 to 25. Kaya ngayon, nilagay ko na lang yung assumption sa 30 katao, pero buong araw na yun. Ngayon, kung dati ka na nagbubuhat, i-check nyo yung mga pinagbubuhatan nyo na gym, i-check nyo kung gaano kalaki. Let's say, around 50 to 100 square meters yung gym na pinagbubuhatan mo. Most likely, nasa 30 pataas yung mga kliyente na nagbubuhat dyan araw-araw. So ngayon, lagay na natin sa 30, tapos kumikita ka ng 1.5 isang araw. So ngayon, pag gano'n nakalaki, it's either hindi mo na bahay yon. Kasi medyo malaking space yun 100. Katulad kila Sir Nicky, parang sariling building nila pero hindi sila nakatira doon. Granting na na hindi sila nakatira doon, eto, it's either siya yung magbabantay ng gym para makatipid. Pero, knowing doon sa business na Sir Nicky, kasi hindi lang ito yung business ni Sir Nicky, marami pa. So, kagaya ko, mag-hire na lang ako ng tao para magbantay ng gym ko. So, granting lang na may 1,500 kita mo araw-araw, i-allocate mo yung 500 pesos per day para doon sa trabador. Tapos sabi ko nga, yung kuryente, napaka-minimal lang talaga kasi radyo lang at saka ilaw sa gabi. So, most likely niyan, malaki pa rin yung matitira. Pero ito yun, wait, there's more. Kasi, yung kinumpute ko kasi na 1.5 per day, maliit yun. So, it's up to you. Kasi ayoko mag-exaggerate. Kung kunyari sabihin ko 2,000, 2,500, which is kaya yun kayang-kayang kumita ng 2,000 pataas ng isang gym. Lalo na kung sa'yo yung pwesto, kayang-kayang kumita ng 2,000 pataas siya. Pero hindi ko na i-exaggerate doon kasi parang sales stock na nga pag minsan yun. Kasi tsaka baka mamaya isip, maingganyo lang kayo kagad tapos di pala ganun kalaki, di ba? So, siguro naman, hindi naliliit sa 1,500 per day ang pwedeng kitain ng gym mo pag 100 square meters. Kasi gym pa lang yung kino-compute ko eh. Marami ka pang pwedeng pagkakitaan sa gym, kagaya ng mga drinks. Kagaya sa akin, meron akong Cobra, Sting, pati soya milk, meron kami. Tubig. Tapos, pwede ka rin magpaturo, mga personal training. So, malaki pa yung ibang pwede mong pagkakitaan. Kaya, don't just take my word for it. Na 1,500 lang yung kayang kitain ng isang 100 square meters. So, I hope na-explain ko, Sir Louie Manlapig, yung kasi tama ka naman doon, hindi ko talaga na-i-discuss yun eh. So, dito sa video na to, diniscuss ngayon natin yung paano naman kinompute yung mga expenses pagka sa home gym ka or sarili mo yung sa garage gym or sarili mo yung pwesto. So, malaki pa rin yung pwedeng matira sa'yo. Tapos, yung gusto ko sagutin na comment na na pahiga-higa lang sa gym, totoo yan, pwede kang pahiga-higa sa gym talaga. Regardless yan, naupa ka or hindi. Kasi, itong ina-advise ko sa inyo na to, hindi ito opinion ng ibang tao. Ito, opinion ko, base sa experience ko. Kasi, una, yung 30 square meters na garage gym, yun yung una experience ko eh. Yung sinabi ko pahiga-higa, totoo naman yun, pahiga-higa lang ako doon eh. Wala nga akong ginagawa doon. Patambay-tambay lang ako doon eh, pausap-usap sa mga tao eh. Dami kasing makakikilala sa gym business. Ganun talaga, literal. Tapos, pagka meron ka na sariling gym, katulad na, may Gym Republic ako.
So, 11 years ako may Gym Republic na inuupahan. Kasi 2008 to 2013, sa bahay ako, 30 square meters. 2013 up to present, dito na ako, umuupa na ako ng 1,200 square meters na warehouse. Pero, sa totoo lang, makikita mo lang ako sa gym sa umaga pag nag-gym ako, pag nagbuhat ako. At makikita mo lang ako sa hapon sa gym pagkatapos kong umuwi galing sa Gym Depot para gusto ko lang pampalubag loob, parang stress reliever. Pag nakita ko maraming tao, maraming nag-workout, masaya ako. Kumbaga, yung pagod ko the whole day, nawala. At tapos na uuwi na ako. Tapos, may POS kasi kami dun eh. May POS, may door access management system. So, hindi ka rin maluloko nung kahera mo. Plus, may manager ako doon. Kasi, syempre, hindi lang 1,500 per day. Actually, para magkaroon kayo ng idea, ang pinakamataas na kinita ko for a day sa Gym Republic Cavite City is nasa 21,000 isang araw. Pinakamalaki yun. Pero, hindi yun araw-araw ah. So, maaaring once a month, mga ganyan. Pero yun yung pwede namin kitain. Kaya, akala ko makapag-afford na magkapag-hire ng maraming tao, na may manager, na mag-aasikaso para sa akin. Kasi, habang lumalaki yung kita ng gym mo, ibig sabihin, dumadaming tao. Pag dumadaming tao, mas kailangan mo ng additional employees. So, pag dumami naman yan, pwede ka magdagdag ng employees. So, again, yung nasabi ko na pahiga-higa, pag may gym business, base talaga yun sa sa experience ko. Hindi po ako tumingin sa langit, naghanap ng magagandang salita kung paano kayo makumbinsi. Kasi ito mismo, naranasan ko. Kasi tagal ko dito sa publication, ito nga kumakain ng oras ko eh. Yung Gym Republic, hindi. Di lalo na sa Tarlac, sipi mo, Cavite City to Tarlac, mga 150 kilometers, tapos once a week lang ako nandun. Eh magtatayo pa tayo sa Quezon Province. Isipin mo yon, north to south na yon. Talagang naka-prepare kami dyan kasi importante may sistema ka. That's why, mas maganda, kung meron kang kapital, meron kang additional na kapital at gusto mong mag-invest sa gym business, at natatakot ka sumugal, why not mag-invest ka na lang sa Gym Republic? It's either mag-co-franchise ka or magtayo ka na sarili mong Gym Republic. Kasi ang maibibigay namin sa inyo is yung sistema. Paano yung pahiga-higa lang sa pag-aasikaso ng gym business. So I hope, Sir Louie Manlapig, nasagot ko yung tanong mo ng maayos. Kung meron pang ibang mga question, naman ako dyan, open naman ako for suggestion para mapag-usapan natin. Kasi nga, pag minsan kulang yung mga nasasabi ko, at least dagdag natin. So, I hope na-settle natin yun. Plus, ngayon naman, kay Ma'am Mary Jean, Damandamam, so yung comment naman niya is, may vlogger na na gym owner. So, suggestion ng gym owner, maganda daw na sa highway, yung gym. Tapos, malaki yung gym. Okay. Ito yung opinion ko uli. Opinion ko base sa sarili kong experience. So, ito yun. Kagaya nung alam nyo, tayo is nagsimula tayo sa garage gym. Sa maliit na garahe lang na ang sukat is 30 square meters. Actually, 5 taon po tayo na nandoon sa klase ng negosyo na yon. So 30 square meters, maliit na gym, tapos 5 years tayo nag-operate doon. So sa 5 years na nag-operate ako doon, ito naman yung ma-share ko sa inyo. So I hope valid naman yung experience ko. And ito, promise, experience din to ng ibang mga garage gym owner, ng mga may-ari ng bahay na nagtayo ng sariling gym sa bahay nila. Ito yun. Okay. Mas okay daw sa highway, mas okay sa sentro, mas okay sa commercial ang gym. Tapos, yung sa garage gym, katulad sa bahay ko, parang hindi ganun ka-okay. So, ito yun. Ang lagi kong opinion dyan kasi, which is yun yung experience ko, mas okay pa rin sa totoo lang na magtayo ng gym doon sa residential area. Bakit? Tingnan mo to. Bakit ba pumupunta sa highway? Bakit ba pumupunta sa sentro ang mga tao? Kasi yung mga tao sa sentro, naandun kasi yung palengke, nandoon yung hardware, nandoon yung mall, nandoon yung botika. So, kung ito yung sentro at ito yung kabahayan, talaga pupunta yung mga tao, papunta doon sa sentro kasi kailangan nila yun eh. Wala naman doon sa residential yun eh, di ba? Ngayon, sasamantalahin na ngayon ng tao na nasa sentro o nasa ba yung gym dyan, diretso gym na rin ako, di ba? Pero at the end of the day,
Yung pumunta sa sentro, uuwi rin yun sa ano, sa bahay nila sa residential area. So yung iba nagtatrabaho din sa sentro. Eventually, pwede sila mag-gym. Paglabas ng trabaho, mag-gym sila doon sa sentro. Pwede yun. Pero at the end of the day, uuwi pa rin sila sa residential. So ito yung punto ko. So, lahat naman talaga, halos lahat, 99% ng kliyente mo sa gym is uuwi sa bahay eh. Kasi bihira lang yun, doon na natutulog sa trabaho nila. So, lahat sila uuwi sa bahay. So, just imagine na, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila. So, kung ikaw, gusto mo mag-gym, ay, shoutout kay Sir Berhel ng Kulyat, Quezon City kasi ganito yung setup niya. So, magkatayo yung Sir Berhel ng gym doon sa lugar nila. Walang gym doon Tapos sabi niya, magko-commute pa ng malayo papunta sa may gym na pinakamalapit. So, kaya siya magtatayo kasi imbes na lalayo pa siya na andun na yung gym. So, kung ikaw yung mag-gym, kunyari, dito ka nakatira, tapos sa susunod na kanto, may gym na, pero residential. Pupunta ka pa ba doon sa palengke na ilang kilometro ang layo para mag-gym, samantalang meron ka ng gym dito? Yung bench press ba no commercial doon sa sentro at yung bench press ng residential, magkaiba yon? Mas lalaki ba katawan mo doon sa sentro? Hindi, pareho lang yan. Pareho lang yan. At mas likely, mas mura pa yung sa residential. Bakit? Kasi malaki yung chance, malaki yung upa sa sentro. Malaki yung chance na may mga pinagtatrabaho yung may-ari doon sa sentro. Pero dyan sa residential lang, baka mamaya yung kwento ko kanina, baka mamaya yung may-ari na mismo yung nagbabantay. Di ba? So, mas mura yun, most likely, kasi mamamasahe ka pa So, ngayon, yun yung opinion ko. Hindi mo masasabing mas maganda sa sentro or mas maganda doon sa highway. Kasi, lahat ng kliyente mo, shoutout din kay Ma'am Iris ng Kanlubang o Calamba, Laguna. Kasi ganoon din yung itatayo ni Ma'am Iris na yung kanyang pinatayong building is nasa residential talaga. Actually, kung di ako nagkakamali, nasa loob ng subdivision yun. So, tapos sa loob ng subdivision, may mga katabi pang ibang mga village. So, yun yung sinasabi ko. Kasi, kung doon ka na nakatira, magtatangka ka pa lumayo. Di ba? Lalayo ka ba nandun na? Kaya hindi ko masasabi na mas maganda sa sentro. 5 taon ako nakasurvive doon. At yung bahay namin, promise, napakalayo. Hindi kami dinadaanan ng jeep. So, kung sasadyain mo yun, magta-tricycle ka. 5 taon ako doon, hindi ako umupa. Wala sa sentro. Pero kumikita ako doon. At as a matter of fact, malaki yung kinita ako doon at nakapag-ipon ako ng pera at sa ika-5 taon, nakalipat ako sa Gym Republic Cavite City. So, nung lumipat ako doon, mas malaki na ngayon yung gym ko, mas malaki na yung kinikita ko. So, again, it only proves na kayang kumita doon sa residential and kayang kumita doon sa sentro. Pero it doesn't guarantee na nandoon ka sa sentro, kikita ka na ng malaki or mas maganda yung kinikita mo kaysa sa residential. Di ba? Parang ganito rin lang. Mag-grocery ka, ang bibili mo lang delata, bibili mo lang soft drinks. Huwag mo sabihin pupunta ka pa ng Pure Gold sa sentro, samantalang dito sa labas is may sari-sari store. Di ba? Yun yung punto ko. Maaring ma-confuse naman kayo doon sa dami na magbubuhat. Okay? So, kung sa sentro, most likely, mas marami yung nagbubuhat talaga sa sentro. Okay? Pero it doesn't mean na mas marami nagbubuhat sa sentro is mas malaki yung kinikita niya doon sa garage gym. Bakit? Kasi, kagaya ng diniscuss ko kanina, malaki yung malaki yung mababawas doon sa upa mo. Kasi, naupa ka doon may mga tauhan ka doon. Kaya, ang tanong dyan, at the end, sino yung mas malaki yung net, mas malaki yung net income. Wait, bago natin tapusin to, panoorin nyo muna yung proof of completion at antayin nyo yung pantapos natin sa topic natin na to.
maabala ko po muna yung pinapanood yun na video. So, proof of completion muna tayo para kay Sir Ranath Goyena ng Dagupan City, Pangasinan. Itong gamit ni Sir Ranath is additional niya sa gym niya. So, nag-upgrade siya ng mga gamit. So, kumuha siya ng dalawang incline bench press, dalawang flat bench press, at isang decline bench press. So makikita nyo itong design natin ngayon ito. Actually ito, ginaya natin talaga ito sa imported na gym equipment. So bumili tayo ng mga imported na gym equipment para sa ganun, yung bagong design natin is competitive para sa mga gym, mga imported na gym equipment. So itong 5 piraso na to is di-deliver natin para kay Sir Ranath Goyena ng Dagupan City, Pangasinan. Tapos yung susunod natin na completion is para kay Sir Ken Kahoy naman ng San Jose, San Juan, Southern Leyte. So, meron siyang seated chest press with high row combo tsaka leg press. Parehong standard na plato ang gamit. So, ito, nakita nyo na sa ibang mga videos ko to. Dito sa isang side, sa likod, pwede siya mag high row. So, kita mo yung range of motion nito. Saktong-sakto. Yung kamay mo kasi, yun ang dapat na basihan mo nung tingin ng range of motion dito eh. Kasi meron na mga rowing na nakabaluktot yung kamay mo. Ito, kita mo, diretsong-diretso. Kaya, lesser ang chance na ma-injured ka. Tapos ito kasi, kung matangkad ka o maliit ka, adjustable naman yung upuan. Tapos sa kabilang side nito, seated chest press naman to. So ito yung maganda rito, plus yung leg press. At dito naman sa labas, meron naman tayo isa pang for delivery para kay Sir Juan Paulo Lim Ignacio ng Rojas City, Capiz. So bandang Iloilo to. Plus, meron tayo seated, leg curl, leg extension, at Roman chair para kay Sir Robert Go ng Naga City sa Camarines Sur. So ito po yung mga proof of completion natin. Panoorin nyo po uli yung video na pinapanood nyo. So okay, napanood nyo yung proof of completion natin. So mabalik tayo dun sa topic natin. Again, sabi ko sa inyo, it doesn't mean na nasa bahay ka, hindi ka kikita. Honest, parang wala akong alam o wala akong kakilala. Prove me wrong. Kung meron kayong alam na garage gym, yung sa bahay ginawa yung gym, tapos nagsara. Yung sarili nila yung property, tapos may gym sila doon, wala akong maisip na nagsara. And speaking of nagsara, nagulat ako, merong nagbebenta ng mga imported gym equipment doon sa second hand. So, doon sa group ng mga gym equipment. So, itong gym, let's say ABC Gym Fitness, is binibenta niya yung mga equipment niya. Tapos nagulat ako, tinignan ko yung pangalan ng may-ari, nag-inquire din pala siya sa atin. Last year, 2023. Tapos ngayon, instead na nakabili nga siya ng local, nakita ko ang binili niya mga imported, which is hindi naman problema yon. So depende naman kasi yan sa marketing mo. Pero unfortunately, nagulat ako, kung isang taon, wala pang isang taon, nagsara na. Tapos binibenta na niya. Tapos nakita ko, grabe, yung binibenta niya mga gym equipment, second hand na, parang brand new pa rin yung halaga kumpara sa sa brand new na locally gym manufactured na gym equipment. Sinasabi ko lang, kasi ito yun. Tingin ko aabutin na 1 million talaga yung Yung plates pa lang yung calibrated plates, 200,000 ang benta niya. 200,000 pesos. So imagine nyo, discounted pa yun dahil second hand. Magkano pa sa brand new yun? Kaya sabi ko nga, hindi ako magtataka na ang capital niya doon is nasa 1 million. Nasa 1 million, at least mga 1 million. Tapos, yung area niya, hindi siya ganoon kalaki. Siguro mga 100 square meters eh. Nakita naman doon sa post nila. So, pagbalik 100 square meters. So, sa 100 square meters, ang capital mo is 1 million. Tapos, umuupa ka pa sa sentro. So, malaki na yung upa mo, malaki pa yung capital mo. Ito, lang to, binibigay ko lang na example, kagaya ng last video. So, may 1 million ka, kaya mo magtayo ng isang magarbo
na imported gym equipment sa 100 square meters, given. Pero meron ka ngayon 1 million. Pero kaya mo naman magtayo ng dalawang gym na tagwa 100 square meters, ang laki. So 1 million versus 1 gym, 1 million versus 2 gym. So sa tingin nyo, sino yung kikita doon? Kasi ito parang ang hirap habulin nung kapital mo at yung mga expenses mo. Samantalang to, dalawa yung gym mo na parang 100 square meters ha. Kumbaga, apple for apple. Baka nga mas marami pang ang gym equipment yung 400,000 kaysa doon sa 1 million. Yung package, di namin kumpara doon sa 1 million kasi ang mamahal. Sabi ko nga, plato lang nun, 200,000 sa package, A, B, C, and D. Kung di ako nagkakamali, 36,000 lang yung halaga ng plato namin. 800 pounds na yun. 36 yun ha. 36,000 ay doblehin mo na, gawin 1,600. 72,000 na. Kumpara yun, 200,000 calibrated plates pa lang yun ha. Wala pa yung bumper plates na doon, wala pa yung ordinary plates na doon. So, napakadami. So, kita mo yung diferensya. I hope, nako-convince ko kayo na magtayo ng sarili nyong gym business. Pero I hope, bago kayo magtayo ng sarili nyong gym business, is pag-aralan nyo rin yung sinasabi ko na mga return of investment, magkano yung capital needed, kailan babalik yung capital mo. Importante po yun kasi kailangan mo tanongin sa isip mo, yung itinatayo ko bang gym is para sa convenience at saka sa taste ko or para sa kliyente ko? Kasi yung kliyente mo, honestly, basta malinis, basta maayos, basta tama ang sukat na equipment mo, pupuntahan ka niya. Kasi sabi ko nga, wag mo sabihin na mas lalaki yung katawan mo sa imported na gym equipment kumpara sa locally fabricated. So, pag-isipan nyo, kasi pag papasok tayo sa kahit anong negosyo is dapat pinag-aaralan natin. I hope marami po kayo natutunan ngayon sa episode natin na to. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.